Good day! You're listening to JA1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1K Top Facebook. Here's your message for today. Okay, dapat po lahat tayo nagbabasa, okay? Habang binabasa natin ang Word of God, ito po rumerema sa atin. Sa Romans 13, verse 1 to 5. Okay, 1 to 5 po. Verse 1. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except the which God has established. The authorities that exist have been established by God. 2. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror to those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one who is in authority? Then do what is right, and he will command you. For he is God's servant to do your good, but if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. 5. Therefore, it is necessary to submit to the authorities not only because of possible punishment, but also because of conscience. Come on, let us pray, church. Father God, maraming salamat, Lord God, sa umaga na to na patuloy mo po kaming dinala sa lugar na to, Panginoon. Lord, anuman po, Panginoon God, ang aming mga paniniwala na hindi po, O Diyos, na nakaayon sa iyong salita, patuloy mo po itong basagin sa puso namin at patuloy ka pong magbago sa amin ngayon. Maraming salamat, Lord. Patuloy mo pong ipakilala ang plano at sarili mo sa kalagitnaan namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sabi po sa verse 1, yan. Everyone must submit to governing authorities. Wala pong exemption. Kumbaga parang sa atin minsan, yung mga bumoboto rito, aminin man natin o hindi, minsan, kapag ang nanalo po sa election is yung hindi yung binoto natin, minsan parang hirap tayong sumunod. Amen po ba ron? Amen po ba? O parang, minsan naman nakadepende naman sa sa status ng pamumuhay, pwedeng nakadepende naman to sa, sabihin natin sa itsura. Okay? Kaya nga may mga artista ngayon ang dami namin ngayon sa so parang nakadepende sa itsura, Actually, sa cell group namin, danas ko yan. So ngayon po, when we talk about authority or submission, meron po tayong kailangang mga keyword na malaman. Kung ano po yung mga ibig sabihin nito. Unang-una po, yung honor. Pangalawa is authority, and then submit. Linawin po muna natin kung ano yung honor. A showing of usually merited respect or recognition. Authority, a power to influence or command thought, opinion, or behavior. A person is command, especially government. And submit, to yield oneself to authority or will of another. Okay, sabi po sa honor, it is showing usually merited respect. Na kapag ang isang tao or isang leader, isang pastor o isang official ng gobyerno, dapat hindi natin sila pinapakitaan ng kung ano man parang hindi deserve natin. It is our duty it is our responsibility to show respect to them. Amen po ba doon? At magsisimula po to actually sa tahanan. Sino po rito yung mga magulang? Ayan. So, dumating sa point, ako ng isang anak, ayan, kumbaga dumating sa point na minsan nagmamagas ako ng ulo. Ayan, kumbaga nung hindi pa ako Christian, parang, ang tatay ko parang kaaway ko na Then yung mga kapatid ko dahil nga hindi ako yung kasundo yung tatay ko, parang pati sila against sa akin. Dumating sa point na parang ang sarili ko, pinitignan ko parang ako na lang. Kaaway ko na lahat. Diba? Pero in part of the parents, okay, responsibility po natin na turuan sila na sumunod sa atin. Hindi po masamang magalit,
Dahil sinabi naman po ng Bible, hindi masamang magalit basta sa ikakatuwid at ikakabuti ng ating mga anak. Amen po, o mga kapatid. At dahil po dito sa verse na to, ayan, authority, a power to influence or command thought, opinion, or behavior. It is the power, a force, which dapat tayo is nai-impluensyahan. Okay? So, tayo po ba, handa po ba tayong ma-impluensyahan ng ating mga pastor, mga leader? Amen. So, para mangyari yon, mag-submit po tayo. Kilalanin mo natin ang authority na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ayan. So, sabi nga kahit nga sa government, kasi minsan, parang, yun nga, pag ayaw nating sumunod, minsan, nanonood lang tayo ng balita about sa mga, kung anumang mga issues ng government natin, but then, nagkakaroon po tayo ng argument sa ating mga sarili, na dun pa lang nakikita na po yung rebellion sa atin. Sa pool po ba tayo? Yan. So, submit. To yield oneself to authority or will of another. Sino po rito yung kumilala na sa Panginoon, yung nararamdaman nyo pa na yung pinakapagkakataon na kinilala natin ang Panginoon? Meron po sa prayer na yon na talagang rumeruema po sa akin na every time na magpapakilala rin ako sa Panginoon sa mga kabataan, minsan, parang feeling ko, yun yung nagre-refresh sa akin. Lord, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka po dito at ikaw na pong magmaneho. Meaning, I submitted myself. At sabi nga doon, to yield oneself to authority or will of another, it is your will to be submitted sa will ng Panginoon. Amen po doon. Amen. Sa verse 1, everyone must submit himself to the governing authorities. Basahin po natin 1 Peter 2:13. 1 Peter 2:13 po. Ayan. Submit yourself for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority. So, sa atin po, ayan, ito po yung ating part po bilang isang miyembro ng bansa, isang mamamayan, isang church member, na dapat alam natin na as a member dapat merong leader. As a member meron dapat tayong sinusunod. Okay po. And it is our part to submit. Hindi po to kailangan na kapag gusto mo lang, pag ayaw mo. It is the Lord who appointed every leader. At ikaw nandiyan ka para sumunod ng sumunod kung gusto mong mapabuti. Amen po ba? Ayan. Submission to authority must not be selective. Okay? Pag sinabing selective, yan, sabi doon, kapag gusto mo yung leader, kapag gusto mo yung politiko, kapag gusto mo yung pamamalakad, doon ka lang pupunta, doon ka lang oo. Okay? Pero ang sinasabi po ngayon sa atin ng 1 Peter 2:18, sabi po doon, submit with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. Okay? So parang sa part natin, parang minsan ang hirap. Lalo na kapag sinasabi natin kanina na nasasagasaan na yung pride natin. Nasasagasaan na yung plano natin. Nasasagasaan na yung mga bagay na dapat nating gawin dahil mapapasaya tayo, but biglang mag-i-interrupt ang isang command na kailangan nating sundin. Minsan nagiging tayo doon. Okay, nagiging exempted. Nag-i-exit tayo doon. Okay, pero ang sabi ng Lord, gusto mo man o ayaw mo ang sinasabi sa'yo, as long na kinikilala mo ang mga tao na to bilang itinalaga ng Panginoon para pangunahan ka, you have to submit. Amen po ba? Amen. Sa verse 1 po, makikita rin po natin doon, the Lord is the elector of the chosen people. It is the Lord who
Siya po ang nagtatalaga. Although ang gobyerno natin is presidential at democratic na kailangan tayong mag-undergo ng election, but then alam natin na at the end of the election, the Lord will raise leader na naaayon sa kanyang kalooban. Amen po ba doon? Amen. At ganun din po sa church. Ganun din po sa tahanan nyo. Okay? May mga kabataan minsan na sobrang galit sa magulang. Ang mga dialogue. Sana, kung pwede lang ako pumili ng magulang, hindi ka mapipiliin ko. Minsan may mga ganun po, no? Na parang ang ano natin is masyado na tayong rebellious. Kapag ayaw na natin magpasakop, naglalayas tayo. Nag-walk out tayo. Diba? Gising pa ba yung mga youth dyan? O, gising mo ba? Yan. So, sabi po doon, okay. Sa verse 2, rebellion against the authority is a rebellion against God. Okay, kung atin pong babasahin yung Acts 26 verse 14 to 15, ito po yung pagkakataon na si Pablo is pinapersecute niya yung mga Christian. Hindi niya lang basta sinisiraan, hindi niya basta inaasar, pinapapatay po ni Pablo. And then one time, nung papunta po siya ng Damascus para halubugin yung mga Kristiyano na nagtatago, nangusap po sa kanyang Panginoon. Within 3 days, binulag siya ng Panginoon at nangusap sa kanya, audible voice. Narinig po niya ang Panginoon at sabi ng Panginoon, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? Then sabi niya, sino ka? At nagsalita po siyang sabi niya, ako si Jesus na pinipersecute mo. Pero ang kay Saul, ang alam niya, ang pinapersecute niya is yung mga Christian lang. Diba? So, ganun din po sa atin. Ang akala natin, yung pinakatao na ating sinasabihan kapag nakatalikod na kung ano-ano. Kapag yung mga tao po na to is yung ating mga hindi sinusunod at nagpapakita tayo ng mga awkward na mga sabihin natin na pagkilos na pwedeng nakaka-offend para sa kanila, hindi po natin iyon ginagawa sa taong iyon. Ito po ay ginagawa natin mismo sa Panginoon. Amen. So parang nakakaano, no? Kung iisipin mo, akala mo tao lang. Minsan magtataka ka sa church. Kumbaga, wala namang problemang financial, wala namang problema sa love life, wala namang problema sa pag-aaral, wala namang problema sa lahat ng bagay, pero bakit hindi maka-move on? Hindi magawang humakbang, di ba, para gamitin ng Panginoon? Kasi bakit? The Spirit is convicting. Kumbaga sa atin, ano man ang ginagawa natin sa dilim, wala pong ano, there is no such, sabihin natin na confidential sa mata ng Panginoon. Amen po ba doon? So lahat ng ginagawa, iniisip mo pa lang, alam ng Panginoon yan. At the Lord, meron na siyang plano kung paano ka i-correct. Amen po. Sa verse 3, the Lord is the defender of and the protector of His chosen ones. Sa 1 Samuel 26 verse 23 po, pakibasa. The Lord rewards every man for this righteousness and faithfulness. The Lord delivered you into my hands today, but I would not lay a hand on the Lord anointed. Kumbaga minsan sa atin, ayan, kaya nga minsan ang sarap i-embrace na pag sinabi mong gagamitin ka ng Lord, ang sarap niyang i-embrace kasi bakit? Alam mo na secured ka. Amen po ba doon? Alam mo na, ano man ang pwede mong alalahanin sa labas, but then if you first do the calling of the Lord, everything will follow na magiging in order. Amen po ba doon? At kahit na sino man, ang nakakaawa lang po minsan sa mga anak, kapag hindi po natin ito naturuan na magpasakop sa mga magulang, ang iniisip nila is parang sinasakal mo lang ako. Diba?
Parang ang iniisip nila, ayaw mo kasing mag-enjoy ako. Kaya mo ako pinagbabawalan. Pero dapat maunawaan po natin, tayong mga anak, mga youth, na kaya nandiyan ang magulang natin kasi it is the promise of the Lord, if you obey, you will be blessed. Amen po. And our parents is the one who are anointed para ituwid po tayo at dalhin tayo sa pagpapala na yon. Amen po ba? So, meron pa buwa itong susuway sa magulang. Wala na. Amen. Amen. So, sa verse 3, righteousness is the only exception from the terror of consequences and punishment of God. Righteousness. Kung ayaw mong habulin ka ng mga pulis habang nagmumotor ka dahil wala kang lisensya, di ba? Kung ayaw mong habulin ka ng mga tanod dahil sa nagpupuyat ka at kailangan kang ikulong dahil may curfew, maging righteous ka sa kanila. Tama. Amen po ba? Kumbaga, kumilos tayo ng tama ng naaayon sa tinuturo ng Bible. Amen po ba? And that is Jesus, the Word. That is the only exception para hindi tayo i-punish, para hindi tayo magkaroon ng anumang consequences. Okay? And then sa verse 4, sabi po sa verse 4, for he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid. For he does not bear the sword of nothing. He is God's servant, an agent of wrath, to bring punishment of the wrongdoer. Sabi po doon, elected leaders have given the authority by the Lord to execute punishment to the wrongdoer. Kaya kapag po tayo is hinuli bigla ng MMDA dahil meron tayong violation, hindi po tayo nagpapakita ng pagiging Kristiyano kapag nagrereklamo tayo. Amen po ba doon? At maging sa church, yan. Kapag meron kang ginawang mali at diniay ka, kung gusto mong matuto at lalong lumago sa Panginoon, mag-submit ka. Amen po ba? At sa pamilya, ganun din po. Okay? Kung ikaw kinuwanan ka ng cellphone ng nanay mo dahil kung sino-sinong tinetext mo at meron kang minimit gabi-gabi, hindi po natin alam. Magpasalamat ka kasi the Lord is trying to keep you back to Him. Amen po ba? Para mas mapabuti ka. Okay, sabi nga sa amin, walang ibang pinakamainam na lugar sa buong mundo kundi yung nandoon ka sa presensya ng Panginoon. Amen. At sa verse 5, and honoring obedience and submission to authority is a necessity for everyone. Isa po itong pangangailangan. Okay? Pag sinabing pangangailangan, whatever it takes, whatever happens, kailangan meron ka nito. Kailangan ginagawa mo to. Amen po ba? So, pag sinabi ng kung sino man na may authority sa atin, especially sa ministry sa church, kahit meron kang mga appointment, okay, you have to submit, especially kapag ito ay for eternity. Amen po ba? God first, tama? Amen. So, kapag alam mo na gagamitin ka ng Panginoon, kahit 30 minutes na lang ang preparation, you should submit. Magpapagamit ka lang naman, hindi naman ako magsasalita eh. Magpapagamit ka lang naman, hindi naman ikaw yung mangungusap sa puso nila. Tama? Amen po ba? Pag sinabi ng Lord, send out, go therefore, win souls and make disciples. Huwag ka nang mag-atubili. Diba? Get out of your comfort zone. Puntahan po natin sila. Amen po. When it comes to obedience, paano po natin ito ma-measure? Katulad po nung kanina sinabi natin, pag sinabing obedience or submission, it is doing others' will and not your will. Meaning, kapag po tayo, sinasabi natin magsasubmit tayo, yung pinakamalalim na dahilan, yung pinakamahirap na sitwasyon sa'yo na kailangan mong i-give up para sumunod ka sa Panginoon, dun po masusukat kung gaano ka na nagiging submissive sa Panginoon. Amen po ba?
Kasi minsan katulad niyan, sa mga simpleng bagay, gabi na, umaga na, kailangan mo mag-devotion. Antok ka na. Antok pa lang ang kalaban mo. Pero ang sinabi ng Lord, Joshua 1:8, dilidilhin mo ang aking salita araw-gabi. Nang sa ganun, magkaroon ka ng gabi at tuparin mo, matupad mo ang lahat ng nasasaad sa kautosan, di ba? So, kung sa antok pa lang, mga kapatid, kung sa antok pa lang, o katamaran pa lang, hindi na natin magawang i-sacrifice yun for the Lord, paano ko pa niya pagkakatiwalaan na mas mabibigat pa? At mas nakaka-challenge na bagay? Amen po ba?